So, sa'yo na lahat nga pribilehiyo para nga makapag-meet, makikaistorya sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kapatid, umatikit sa kanya tingog nga damhunta kanya presensya, saya na nga kulot. So, ako ngayon si Ken, ani UMC, saya na nga gawain. So, basahon ta sa mga Hebreo chapter 13 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, mga tugbos po kitang katanan, nga mag-pray, estaryan to po ang Ginoo sa ato kasing-kasing. Bigalaw taniyan, na kulok siya sa ato kasing-kasing kay nagkakatok siya. Yes, Lord. Salamat po sininadlaw. Nagintagan mo kami sing kapahuayan sa imo presensya. Lord, salamat kay Ada ka permi diri mo kami paubayan. Sa ngatanan niya mo pangailangan Ada ka permi, Lord. Nag-aro kami po patawad sa among mga nahimong masala, sa mga karumihan na among ginhimo, Lord. Sa mga diri ngayon sa imo tubangan, sa mga ginisip namo, Lord, patawad po, Diyos. At salamat po, Diyos, sa imo pagkamaupay, at sa amo pagkasala, sa pagbalik namo Ada ka permi para tangkupan kami, sintanggapon kami sin open arms, Lord. O Diyos, minadalangin ko po ang gawa nito. Kasamahan mo, Holy Spirit, kausapin mo po ang puso ng bawat isa. Ipuin mo po ang mga puso na nagmamatigas sa iyong harapan. Lord, let your will be done. Bigyan mo po kami ng puso na willing mong paturo, Lord. Sa iyo lamang pong pinakamataas na papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang Panginoon. Sabi po sa kanyang salita, let everything that has breath. Lahat ba dito may hininga? Tanungin mo yung katabi mo, may hininga ka ba? Huwag mo na tanungin kung anong amoy. Basta may hininga. Bato man yan, halaman, hayop, everything that has breath, angay na magpumi sa Panginoon. Amen. Kita pa ba? Bago pa nga kita ang highest creation ng Diyos. Kung ang mga bituin sa kalangitan, mga hayop na pupuri sa Diyos, how much more yung highest creation na ginawa ng Diyos. Amen po. Palapakan niya natin ang Diyos. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Palakpak mo yung kamay sa Panginoon. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all your praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, every note to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Hallelujah.
to learn it. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and glorious name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let our praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. Let everything that I spread praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that I spread praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Him. Praise the Lord. Oh yes, we will. Praise the Lord. Praise the Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. From the rising of the sun, let His praise be heard. Let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. Let everything that I spread praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that I spread praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Everything that I spread, let everything that I spread praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that I spread praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh hallelujah. Praise the Lord. We will praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Amen. So, pwede na po kayo magkalingkod. And bago po kanina sa kanta, let everything that has breath praise the Lord. So, magpurigit sa Panginoon. Yan, magpasalamat sa Kanya kaupayan sa ato kay nabuhi. And bago pa sa Psalms chapter 121 verse 1, I lift up my eyes to the mountains where does my help come from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So palakpakan po natin ang salita ng Diyos. So sino po ang narag magpatotoo? Amen. Amen. Tawagin natin si Sister Nancy. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang bago. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga anak ng Diyos. Yan. Unang sa tanan, namingak sa katanan. Ato, wala ba? Basta namingak sa iyo. Gamit ko sa iyo, i-share ko. Pinanuwari atin halos 2 kabulan. Ay nga. Tigangan ko, last kong attend IT. Biyernes. Si Donya tayo, may sakitan ako gininupod. Di nga ditulong ak niya dihan. Umuli ak, sa yuta ak si Ton. Mahiranat siya, sobrang kanya hiranat. Bilang asawa ni ataman ko siya, di kan. Kaya buwasan, nagupay siya sa madaling sabi, ako naman na nagkasakit. Si Tonya may sakit, 1 week lang iton. Nga, nagkasakit ak. Gintalawak si Tonya ni nanay, pas talaga, wari ak tingong. Si Tonya tayo. Di kan, alpagusak ni nanay, Nancy, magpupudpud kami. Bangin na rin ka umuli kay, di makalata buwas.
So bisan di pa maupay na ako kadunga, inuli ako sa kayagan. Kaya anak ko purpose, basi may income makabulig ako sa ng panggastos. Ito na lang purpose ito niya time. Hindi ko giniisip ang kanya yan isip, ang kuha sa kanya. Di papatunayan ko kuno nga, kaya ko buhiyon na ng sarili nga, wa, kanya bulig. Sito niya time, sinundon niya. Sinundon niya part. Ang bago niya sa ako, umuli kasi ako, duwa pa lang ito kaadlaw kay, anang mo ba tag-hirantan? Kailangan ko si Saysay ipa-check up. Ipa-check up ko si Saysay. Kinpost ko pa ito niya kanya pulong agul kaya ginhatag sa kanya. So kinpost ko ito, pag uli niya si doon yung kulong, nag-aaway na kami. Ang bago niya sa ako, kung di mo pipirit umuli sa kahayagan, anak bata, di rin hinunugan si doon. Ang bago ko sa kanya, ang kawag ko na buligan ka, pinadiri, di papakulaw mo sa, kaya mo buhi ulan mo kalugarin mo nga waray ak. Kaya nanusugat kasi doon, di rin pa sapat ang ako kita para sa ato. So na-shock up, ang bago ko, ang imo kita sapat. Pero karoon ko, may mahuhugot pag waray kit. Bago ko sa kanya. Bago niya sa ako, kung sugat ng lasiton, iyaya di, in kwarta, pabasahi uli sa kayagan. Kung naroy ka makaupo na rin kang anak, istang dito 2 kabulan. Bago niya sa akin, gusto niya tayo nadirang makiaway sa kanya, kaya gisuhulan ako, tugahan, nadirang makiaway sa kanya. Wala pag sumat ka nanay, kinilog ko ito niya kanya mga musul nga nalatang, kinilog ko wala pag sumat ka nanay, sa nakabuntuan ka. Isip ko, isumat ko na lang nga, ni maglalaot nga ang pagpulaw sa kanya, sa nakag-anak. Kaya, ito na ako naging lesson na nahitabo sa kayagan sa to, mawawala si Tuan kinsumatan, bisan sa'yo, kinilog ko, kinpulod ko, ang masusul niya nga nalataon. Kaya isip ko, kinpili ko ini, kailangan panindigan ko, bisan masuul. At bago niya sa ako, inuliak, tinangak sa Manila, kasi makaupod ka, di ka na ato bata, hinunugan si Tun, kay karoyan po na makaupod, anim kag anak, samantala ako, hiniinom ko, bisan na lang anak, nakag-anak, ang magkakuman, magkaibakit sitwasyon. Anak sitwasyon, naging agian, pero katuig, nga nagkayo na hinanakit sa nakag-anak, ina na nabawi ang nakag-anak, karuyag ko man lang. Nga i-treasure ito niya moment, nga kaupod ko pa nakag-anak, kay karuyag bumabalik at otro sa Mindoro. Bago niya sa ako, yan na pala pag-desisyon na, nagtras diri pa kahit kasal. Kung naroon ka makibulag uli sa kahayagan, kaya ako mauli ako sa Mindoro. Grabe, ako si Don utak nagtatalitong. Isang nga mga tagpiyang maarap sa naway imuon, kay walang kinsusumatan, bisan sa'yo. Kinantos ko, wala ako talaga kinsumatan. Tikan, ini ang big mistake nga ako nahimo. Kaya question ko si Lord. Nagsumatak si Ate Ros, si Ate Ros tigikan sa Manila, nagkuha siya ticket sa Rawis, tikan. Inagi siya sa balay kay nakiihi siya. Ginisway ako sa kanya kung ano nga nahinuwal si Ton. Tikan ang bago niya sa ako. Mali kung kay nano nga din question mo si Lloyd. Ang bago niya sa ako, impis nga aroon mo si Lloyd nga punta di mo asawa, maging malawak ang pangisipan, maging halaman pag-unawa, kaya nano nag-ask ka nga, siya ba ang tama nga lalaki para sa im? Ang bago niya, ang dagdag ko pa, ang bago ka ni Ate Min, ang bago ka ni Ate Min, sa ginpili mo siya, nadiri si Lloyd, kundi ginpipirit mo, mauwi. Kundi, bago ko pa, ang bago ko pirmi kang Peter, si doon niya mga tayo. Tinuruyagin lang talaga si doon pumuwi, si doon niya mga tayo nga, gitabagan na niya pamasahin, uli na sa kahayagan. Kaya isip ko, harani na lang kahayagan, makabuk na laak, nanungan na, bari inisip ko, syempre na mo bata, di hapon. Para sa pinakahalaram na kuan. Pero, ano pa lakay? Si doon nga, gitpili ko nga wariyak din sumatan, si doon nga, suol nga ako ginagian. Ang naging kapalit man si Don, naupay na mo siya nga kabida. Sa Guided San Lloyd, naupay na mo, naghalaro man na mo pagkilala sa tagsatag sakay. At bago nga ninira, inisip ko nga ni,
At amon daw ang katngin, 11 years na. Nagbulag lagi hapon. Kami magpa 4 years pa na, magbulag pa kami. Kundi kay, sa guidance sa Lord, grabe yan. Sa guidance sa Lord, ito nga mo, inupuran nga 4 years. Ambot ko magbulag pa kami si Ton, kundi di rin man nakunta. Kaya puro na lang kami challenges, puro trials, pero maramang ito nga mo ginagian, masusugad ko talaga nga, worth it. Hindi ka sa sining nga bubos na tuig, hindi ang pinaka-memorable sa katuig. Kay nagtikang ini nga tuig nga gimbautismuhan ak. Dikan blessing siya. Kaya nagkayaw nakbalay nga sarili sa bulig sa church. Dikan ang pinaka the best good siton, naging okay kami sa naknanay nga pera ka years kugin antos ang suol sa nakdughan nga mayakin na nakit sa naknanay ngayon na free na ak malaya na siton nga suol kay nakapagpatawad na ak. Nag-reconcile na kami sa nakag-anak, naging okay kami. Di ka na nakako. Ginuupay ko, anak relasyon sa asawa. Kung di rin bulig sa Lloyd, wala na siguro talaga kami. Bali nagbulag na kami unyuli sa kaya na ato sa Minduro. May doon siya yung pinakatas sa mapuri. Amen. Tunay nga napakabuti ng ating Diyos. Nga nagkikit-anda dun sa kinabuhi ni Sister Nancy. Nga, bagaw pa nga di sa Psalms chapter 94 verse 19. With the multitude of my thoughts, within your comforts, delight my soul. Ito nga, sa kadaramusan gininisip na ni Sister Nancy, na magbubulag na sira, adalag hapon ang comfort sa kanya sa Lord. Adalag hapon ang pag-guide sa kanya. So palakpahan nato ang Diyos sa kanyang nabuhay. Ang sino po pong naragpatotoo? Amin, tawagin natin si Sister, pinagpala ng Diyos. Ano ba pag-isama? Okay nga, kalungsado na. Siksi na liwat, ang pwede na lang. Kakla. Nagpapasalamat ako sa ginawa nung bago pa nga di nila anong bata kung sa namang pag-iugmay kundi kung sa namang panalangin. Pasalamat ako nga although nagkureak sa panganak pero nahigawas ko siya sa normal. Salamat ratak sa iyo prayers ito nga time na waray haya isang Ginoo nga masasarya na kay dito sa amo sa ospital feeling ko ako dito laan pinagpala sa ako dito sa amo room kay ako la dito normal di ka ng baby na mo healthy ang ako mga kaupit nito, mga premature ang baby nila, kaya pasalamat ako sa Ginoo nga okay nga tanan. In next year ito. Amen. So, yung kaya talagang ginawa sa nagkikanda na sa buhay ni Esther Lian. Pagaw pa sa Psalms chapter 86 verse 8. Among the gods there is none like you. O Lord, neither are there any works like unto your works. So palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino pa po na rin magpatotoo? Amen, tawagin po natin si Kimberly, pinagpala ng Panginoon. Kaubay po ang kulob sa atong tanan. Nagpapasalamat po kay Lord kay iningawik parang mayon siya ginatutugto. Tapos niyan, kanina pala parang napagtanto ko na nga something nga diri na talaga bago panganin ni Lord. Tapos nagpapasalamat ako sa kanya sa mga blessing, sa kanya mga ginhimo sa amo bisan wala dun si Mama at sa Manila. Nagpo-provide siya sa among mga needs. Bisan diri ko ito parang diri mo siya ginaro pero nadatong astig ni Lord. Ito nagpapasalamat ako sa kanya mga ginihimo sa amo kinabuhi sa ako bukto pati sa amo pamilya ito niya. Sa kanya lang mataas na pa po. Amen. So, tunay nga napakabuti ng ating Diyos. So, baga pa sa Psalms chapter 119 verse 18. Open daw mine eyes
that I may behold wondrous things out of your law. So palakpan po natin ang salita ng Diyos. Yan. May pa po ba na rin magpatotoo? Amen. Tawagin po natin si Brother Noli, pinagpala ng Diyos. Amen. Mabay kong makulog sa atong atanan, especially kung diri ko dapat siya ni-share, kaso mas mapay gapon may share ko na lang. Kasi siya di kasi nagkuhan, kasi may lesson kasi ini siya, lesson ini sa aklat. Yan ang dumatong nga week, may baruan nga diri maupay na may kuno nagkikimis-mis sa sugad sito out. So, tikaan ko nila si Maupay kasi parang scrambled ano. May nabatayan nga chismis nga sito kuno nga pinta kasi sa high school. May kuno naglinibak sa so, di ko nila siya patagan pattern kung ngayon siya makadto. Medyo point nila kasi so, medyo harani siya sa tao. Di kan sa naibatan ko ito, ato sa balay na siton, double time, triple time kasi sa tanas, sige na, pasok na disan kanya mga message. Sugar nini, sugar atituon, mawinin himo ha. Di kan, parang ako na pinamatila sa kanya, kasi parang, amot na, basta feeling ko lang, pagpinamatila ha. Di kan, di rin ko man ito siya gina-accept nga, kuhan nga mga tutor niya. Pero parang nag-enjoy lang pag pinamati. Then, di rin pa siya natitima maglinata, may naman sinulod sa buka, bagaw. Kung anak ka talaga sa Diyos, paano ka magre-react sa mga sitwasyon? Ito na nakuhan sa, parang tumatak sa ako nitong word kasi, ay, di rin na ini si Satanas. Kung maupay na ini angel, siguro yun na naglata. So, bati ko si itong nga word, wala na tumigil na wala na nabatayan nga mga message nga ibang anak. Sugad sinan himuha mo ito, pag nakita ka, sugara si itong. So, parang, nabuhayan na ulit, kasi parang, grabe ang Panginoon sa pagkontrol niya sa nakapuso. Kasi, pwede mahulog nga to sa itong mga message na binhatag, o sakaling kunan nila, makuha na ako pananampalataya. Pero, ito lang, salita nga, itong parang, kalmado nga paglata, maging sugad lang, parang may nagsugad talaga sa akin, nga, hala daw, kung tunay kang anak sing Diyos, paano ka man kung magre-react sugad sito na nimo kamutangan. So, ito na, tapos na, parang wala na din masul kasi diri pa man siya pinangawakan ng mga salita sa kaaway. So, napakabuti talaga sa Diyos kasi kung talaga nga may pagtapod ka, talaga nga bubuligan ka siya, kahit ito time nga diri mo talaga in-expect, bubuligan ka talaga niya kung ano-ano mo. Hanggat sa nananampalataya ka sa Kanya. So, sa Kanya lang pinakamataas na pagpuro. Hope ko lang may kamlak matutunan kasi grabe ang message sa itong nga time. So, sa ngatanan talaga nga pagkakataon, ada si Lord para damayan niyang buligan dit sa atong mga problema. Ang bagaw pa sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino pa po narag magpatotoo? Amen. Kunwari na po, tawagin po natin ng mag-exert sa giving si Brother GC. So, maupay nga kulok sa atong tanan. I-share ko na po sa tanan yung mga may Bible, Abriantat Bible sa Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Na-share ko na gadin sa itong verse pero syempre ibang man ang revelation sa Lord. So, basahon ta. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinaka-mainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen. Palakpakan po natin ang salita sa Lord. So, sino po narag sa mga pagpapala? Amen? Millions of pesos, billions. Sino po narag sa ito? Ora siguro nga dili maruyag
Pero yun nga, ang Lord kasi is Diyos siya ng principle. Amen? Kumbaga, nag-create siya ng mga principle para sa principle of gravity na pag tumahaw ka doon sa tuktok ni Alexander, pag di rin mo ginrespeto ang principles ng gravity, mapakuha ka talaga, mapapahama ka. Amen? So, ang Diyos, ganun din sa kayamanan, may principle na pero may ang Lord sitong doon. Amen? May principle. Makikita ang tangada ng dede, pag sa Bible, daramot na makikita niya, pag ginhimo makaroeg sa Lord, i-bless ka niya, mga sulit pa siton. Kumbaga, kung sumunod ka, lalo na kan Joshua, ginsaga ni sa Lord kan Joshua na ang salita niya, permi ka mag-meditate, umagat hapon, or magkulop, base magtagumpay ka. Amen? So, may mga principle nga ginpuput ang Lord sa ato, para sa ato kinabuhi, base mag-guide kit ngadto sa kanya kalooban. Amen? Sino po natuod siton? So, diniliwat sa Lord, ang Lord, karuyag niya talaga nga i-bless ang tao. Amen? Makikita tayo sa Garden of Eden na gin-bless talaga sa Lord ang tao. Itong talagang original na plano talaga sa Lord para sa makikita ta nga ginalay sa Lord ang kanya kaisa-isang anak para sa ato kaligtasan. So, ang purpose pero ni sa Lord sa ato is i-bless ket. Amen? I-bless ket nga ni anato mga material na bagay, anato emotional, anato mind, i-bless ang Lord. So, purpose talaga and plan talaga sa Lord na i-bless ket. Pero, ito kasi nga blessing, mayon siya principle na ginkukuan. Amen? Principle. Ito ang pang kukuanan tayo na ang principle. Ano po ang principle para sa blessing sa Lord? Amen? Ang principle po sa blessing sa Lord, hindi po nakadepende sa Kanya. Depende ito po sa ato. Amen? Anong ibig sabihin sa doon? Kasi ang blessing po sa Lord, dito sa Bible, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, sino magtitiwala sa iyo sa malaking bagay? Parang ginsusugad sa Lord na kung di ka mapagkatiwalaan sa 1,000, nga ginsusugad sa Lord na mag-tithes ka, mag-kuan ka. Kasi sa totoo lang, ang ngatanan niya na receive ka dito sa kalibutan temporarily is galing sa Lord. Amen? Galing sa Lord. Mga mabubuting bagay, lalo-lalo na ito nga blessing na financial, galing itong sa Lord. Amen? Pero yun nga, dahil sa galing itong sa Lord, ibig sabihin, pinagkatiwalaan lakit itong sa Lord. Pinagkatiwalaan itong sa Lord. So, sa ibinigay po sa Lord, kinanglan liwat nato nga maging mabuting katiwala. Amen? Nakakalungkot po isipin, marami po mga tao na nakaka-receive sa blessing sa Lord pero nakakalimutan na agad nila ang Lord. Amen? Mayongkit mga kilas ito, nga mga kumbaga nangako na Lord, magkatrabaho lak. Lord, magkayong lak, negosyo. Lord, sagad sinidara mo ang kanilang mga promise pero kay nano. San? Ginhatag itong sa Lord. Ihahatag talaga itong sa Lord eh. Pero nasa sa imo kasi kung magiging mabuti kit nga katiwala sa Lord. Magiging mabuti kit nga katiwala sa Lord. So iniingatan nga bisan sa Malakay, ginsugad sa Lord na subukan mo na mag-tithes. Ang sugad sa Lord, ibubuhos mo sa imo ang blessing. Itong principle permi itong sa Lord principle kasi ang karuyan niya nga maging mabuti kit nga katiwala niya. Kasama po sa pagkakatawag nga sa pagiging Kristiyano is maging mabuti kit nga katiwala. Kasi unang-una, ginsagad na kanina nga, lahat ng nakamita is tigang lahat itong sa Lord. Amen? Tigang itong lahat sa Lord. So, sa ato tithes, kung naruyagit nga pagkatiwalaan sa millions, kinanglan nga mapagkatiwalaan ka sa 1,000. Kung naruyag ka mapagkatiwalaan sa 1,000, kailangan mapagkatiwalaan ka sa 20 pesos mo. Ganun ang principle sa Lord. Kasi pag binigyan ka sa Lord, kumbaga ginaaro mo nga 10,000, 50,000 tapos nakalimutan mo siya, mauna ito niya dirikit nagiging mabuting katiwala sa Lord at asahan po natin na hindi mapiplease ang Lord sito niya ato mga hihimuon nga ningalim kanta ang Lord sito niya blessing na itong. Amen? So, sa ngatanan po nga ato buhay Kristyano, i-practice po nato sa ato kinabuhi na every cent sa ato mga ato nakakaptan, every
kumperetong kapesos, isipon ta perme at sikapin ta perme bilang Kristiyano na maging mabuting katiwala sa Lord. Amen? So, yun lang po. Iton po natin ang ating mga kamay sa mga handog. Panginoon, bless mo po ang mga handog na ito at dalangin namin na maabot namin ng mga maraming kaluluwa na uhaw sa iyong mga salita, Lord God. At i-bless mo po ang mga naririto na mas lalo pa po kaming makapagbigay sa inyo. Sa
Siya lamang po ang pinakamataas na papuri at dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo lahat. Sabi po sa salita ng Diyos sa awit, Psalm chapter 57 verse 11, Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Every time I see your glory, every nation bow before you. All treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every time I see your glory, every nation bow before you. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God, ever rejoicing. Hallelujah. We will praise you, God. Every time we see your glory, every nation bow before you. Every nation bow before you. All treasure turn, all the treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. Praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God, ever rejoicing. Ayo, 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 come on. Ayo, 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 sabay-sabay mo. There is no one. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There
oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Buhay na dito mo, Diyos, oh Diyos. Buhay na dito mo, praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love on His way. This is our God, ever is rising. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love on His way. This is our last time. Praise and glory, praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love on His way. This is our God, ever. There is no one like our God. Hallelujah. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Tunay nga, wala kang katulad, Panginoon. Kaya ang walang katapusang papuri, ang walang katapusang pasasalamat ay para lamang sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you. You are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory and all. There is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one besides you. Once again, let's sing, you are God, you are God, you are God. And we lift you up, keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory and all. There is no other, you are forever, Lord over all, Lord over all. There's nobody like you, no one besides you. To you, let endless praise we sound. Every night and day, and we close it, let endless praise we sound. Endless love, like before the sun, your glory, eternal, we won't stop. Giving all you got, creation, keep singing the Lord. There is no one, you are forever, you are forever, Lord over all, Lord over all. There's no one like you, no one besides you. To your love, to your love, let endless praise we sound. Every night and day, when we go to let endless praise to your love, to your love. Let endless praise we sound. Every night and day, when we go to let endless praise we sound. To you. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you a love, yeah. We lift you up, Jesus. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we'll give you a love, yeah. We lift you up, Jesus. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything
Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Sa'yo ang wagas na papuri. Sa'yo ang walang katapusan pagsamba. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Yahweh. Hallelujah! Patuloy ka po namin sa sambahin, Ama. Sapagkat katulad na sinabi sa iyong salita, lahat ng may hilinga, Panginoon, ay sasamba po sa inyo. Hallelujah! Thanks to thee, O Lord, among the people, I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. I will give thanks. I will give, come on, thanks to thee, O Lord, among the people. O Lord, among the people, I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great to the heavens, is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Everybody, now let's sing. Be exalted, O God, be exalted, O God, above the heavens, above the heavens. Let thy glory be over all the earth.
Yes, Lord, we exalt you. Hallelujah. Let the people of God sing, come on. Be exalted. From your hearts. Come on, sing it from your hearts.
Wala pang pinakamaginang makalalagayan sa buhay na ito. Hindi kami po'y nasa kandungan. Tunay na karapat-dapat kang dakilain taas. Sa aming pagharap sa iyong barbana, ikaw naman po talaga ang pinakadahilan kung bakit kami nandito. Para ikaw ay dakilain. Para ikaw ay luwalhati. Hindi lamang ito maging awit mula sa aming gabi, kundi ang aming buong pagmamahal ay nagbibigay ng karangalan ng puso. Tuloy namin sinusuko ang aming sarili. Hindi po kaming umawit. Hindi namin awitin ang awitin ito. At alam namin kilala niyo po kami. Naririnig niyo po ang bawat naming sinasabi. Nalalaman po ninyo ang laman ng aming kaisipan. Nakikita niyo po ang bawat naming kilos at ginagawa. But salamat, once na kami po'y lumapit sa welcome na welcome po kami. With po yung yakap. Dahil kami po yung mga anak mo. Binibigay mo po ang iyong pagpapatawa. Kaya alam po namin, na-bless po namin ang iyong puso. Naluwalhati ka, Panginoon, na parangalan ka sa hapong ito. Patuloy po natin sa Panginoon. Damdamin niyo po ang lyrics. To exalt Him. Kaya parito kakapalit ko, isa lang dahilan. Isa lang ang sadya mo at layunin mo at purpose mo para sa itaas. Pikit mo ang iyong mga mata. Kumari, taas mo iyong kamay. Exalt our God. Hallelujah!
ang aming Diyos na sinasamba, ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Isang panahon, pagdating ng panahon po ngayon, makikita ka po namin ang mukha. Ang aming ginagawa po nito. Masigit po Diyos na gagawin po namin sa iyo mga kapatid. Patayaan niyo po dito pa lang sa lupa. Turuan niyo po kami na manapit po sa iyo at mauhaw puso. Na hinahanap pa ng aming puso. Dahil ikaw lang naman talaga ang kasapatan at kapunuan ng buhay. Salamat po ng marami. Patuloy niyo po may handa ang aming puso para po sa iyong salita namin po mapapakinggan sa hapon ito. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming hiningi sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabing Amen. Praise the Lord. At natili po tayo nakatayo. Buksan po natin the Gospel of Matthew chapter 1. Babasahin ko lang po siya sa verse 21 and 23. And then Matthew chapter 2 verse 2 and 11. Bali, apat lang na verse ang ating pong babasahin. Sabi po rito, the Gospel of Matthew chapter 2 verse 2. So, chapter 1 verse 21 to 23. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kalugan nito ay kasama natin ang Diyos. Chapter 2 ng Matthew, verse 2 and then 11, nagtatanong-tanong sila na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Verse 11, nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila ang mga dala nilang ginto, insenso at mera. Pagpalain po ang Diyos po magpala po sa kanya pong salita. Kaya palakpan po natin ang salita ng ating Panginoon at pwede na po tayong upo, hindi magsi-uwi. Okay. At magandang hapon po, Patuloy po tayo nagpapasalamat po sa Panginoon na kami po ay tuwing Freedom Sunday, kami po ay Freedom's Pulpit. At least, may papano na nakasama po kami. Ako, hindi po si Pastora Jubilin sa Pampuhan. Okay. At pasimulan na po natin dahil medyo mahaba-haba po ito, pero hindi ko masyadong paghabaan. Dahil actually po, dapat ito po may part to my series, but gusto ko po siyang tapusin and then mayroon pa po tayong communion. Ang ating lesson outline, tatlo na naman po ito, the meaning of Jesus, the meaning of Emmanuel, the worship the King and give offering. Yun po yung ating pag-uusapan, ang ating lesson outline po. Ulitin ko, ang kahulugan po ng pangalan ng ating Panginoon Jesus at yung kahulugan po ng Emmanuel. And then po, ito po, kaya binasa ko po itong mga Magi, ang wise men, ay nag-worship po sila sa Panginoon at nagbigay po sila ng offering. Yun po ang ating lesson outline. Ang ating pong message ng Panginoon po ay significant of Christ's birth. At alam po natin yung napakahalaga, importante ng pagsilang ng ating Panginoon. Okay?
At alam po natin, iba po'y mahigpit na mga iba pong congregation o mahigpit na mga grupo dahil po hindi po nila celebrate o hindi po nila wala po silang Christmas dahil po ay wala naman daw yun sa Biblia, yung month and then po yung date po na yun. But ang mahalaga po rito ay alam natin na napaka-importante na ipinanganak ang Panginoon at hindi man po sa exactly month, December or pitsa po na 24. Ang mahalaga po, ang Diyos po ay siyempre in-accept niya po yun na tayo po ay kinikilala po natin, nagpapasalamat po tayo na ipinanganak ang tagapagligtas. Okay? Ito pong sabi po natin for gospel, hindi po siya for gospel, isang gospel lang naman po yan. Kaya may for writer po siya. Mayroon po siya 4 na sumulat sa gospel nito, Gospel of Matthew, Gospel of Mark, o Gospel of Luke, and Gospel of John. Ang 4 na writer po ito, magkakaiba-iba po ang kanilang presentation, ang kanilang pong pagpapahayag, pagpapakilala kay Jesus. Si Matthew, sabi rito, birth and preparation of Jesus, the King. Okay, pakinggan po natin ng mainam. Ang presentation po ni Matthew sa kanya pong sulat ay, ang presentation niya kay Jesus ay the King. No? Hari na mga hari. And then po si Mark po ay, ang kanyang presentation ay perfect servant. Para maintindihan po natin kung sinong ating pinupuntahan dito, kung sinong ating sinasamba, kung sino pong ating pinaglilingkuran. Hari po siya, hari na mga hari. Okay? And then po, kay Luke po, ay birth and preparation of Jesus, the Savior. Siya po ang ating Savior, siya pong tagapagligtas, siya po'y manunubos. Tingnan niyo po yan, na makita po natin yung kanila pong presentation, ang kanila pong pagpapakilala kay Jesus. And then po kay John, ay si John, birth and preparation of Jesus, the Son of God. Siya po'y anak ng kataas-taasan Diyos. But sa King James po ay, ito po ay in His deity. Ibig sabihin ang kanya pong pagka-Diyos. Ang kanya pong divinity. Kaya po si Jesus, na lang po ay nagkatawang tao. Tingnan niyo po siya, para po maging malalim ang ating understanding. Sino bang itong pinaglilingkuran natin at sinasamba natin? Hindi siya ordinaryong tao. Siya lamang ay nagkatawang tao. Kaya pong Biblia, pinapahayag siya na siya'y hari. Siya ay perfect servant. Ibig sabihin, siya ay nag-serve. Binigyan niyang lahat. Binigyan niya ang kanyang buhay. At isa pa, siya po'y Savior. Siya ay manunubos para tayo tubusin. And then siya po ang titipo niya. Kanya po'y the Son of the Living God. Yan si Jesus. Kaya kanina, habang po inawit po natin ng exaltation, pag exalt po sa kanya, alam niyo po, napakalalim po na yan. Yung meaning po niya. Kaya kung ating in-exalt po dito, tinataas po natin ay hari na mga hari. Savior po siya. The Son of the Living God. At siya po'y perfect servant. Okay? Yun po ang ating Panginoon. Ang recorded lang po na pinanganak si Jesus, yung birth of Jesus, ang dalawa lang po ang nag-record ng kapanganakan ni Jesus. Ito po yung Matthew and Luke. Okay? Si Matthew lang at si Luke lang ang may recorded o yung sumulat po ng birth ng ating Panginoon. Okay, ngayon balikan po natin ang ating lesson outline. The meaning of Jesus, yung ibig sabihin po ng Jesus po ay Jehovah Save. Yan po ang meaning niya. Kasi sinabi doon sa verse 21, ano yung sabi rito? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang pangalang Jesus, no? Sabi rito, Jesus is the Greek form of Joshua, which means the Lord saves. Ang pangalang Jesus, the Lord saves. Siya ang ating Panginoon na nag-save po sa atin. Siya ang ating Panginoon na nagligtas sa atin. Yan ang meaning ng pangalan po niya. The Lord saves. Yan po ang meaning ng pangalan ng Panginoong Jesus, ng Jesus.
Magbibigay lang po ako ng sample po sa inyo. Ang pangalan po namin, ang pangalan po nun ay Charm Isli. Ang meaning po ng Isli po ay, ang kahulugan po ay God is my side. Kaya wag po kayo maglagay, ano na lang ng pangalan. May Bornok, may Pugoy. Okay, mamaya, baka mamaya ibang meaning po nun eh. Diba? May Batoy. Na gano'n ang pangalan. Kaya minsan na palayaw, hindi po tayo naging aware. May mga kahulugan po yan. Kaya po si Charm, Isli, ang kahulugan po ng Isli po ay, kasi Greek, ano yun po, Hebrew name po yun. Actually, pangalan ng lalaki po yun eh. Isli, Islay. At hindi masyadong halata, Charm, Isli, Asmin, Mulehe. Ang Isli, ang charm po na yan, may meaning din yan. Okay? Takit-takit. Ang charm. Hindi ng Isli. Yun po yung, nagbigay lang po ng halimbawa po sa inyo mga kapatid ko. Dahil ang meaning po ng pangalan ni Jesus, the Lord saves. Siya po ay tagapagligtas po natin. Kaya po isa po sa pinakamalaga na dumating po dito sa mundong ito, yung kapanganakan ng Panginoon. Kaya nga mayroon po tayong Thanksgiving celebration. Diba kasi po pag sinabing Christmas party, minsan po ang party kasi iba, inuman, diba? Okay, kaya Thanksgiving po natin yun. Celebration po natin yun ng kanyang kapanganakan. At ito po ay napakalaga. Sabi nito, Jesus came to earth to save us because we cannot save ourselves. Totoo po yun. Naparito po si Jesus sa mundong ito para po tayo ay iligtas sa lahat ng mga consequence ng ating kasalanan. Hindi natin kayang makahilagpos, makawala sa kuko ng kaaway, sa kasalanan, dahil ang tao po'y alipin ng kasalanan at siya po ay likas na makasalanan. Pag sibing ilipin ng kasalanan, hindi siya makawala doon sa pagkaalipin na yon, maliban dumating si Jesus. Kaya po, pinadala ang Panginoon, dumating po siya, pinanganak po siya. Ang purpose noon, sinabi niya, ipagsisilang ka ng isang lalaki at pangangalangan mo siya, the Lord saves. Jesus, tagapagligtas ng kasalanan ng iyong kababayan, ibig sabihin ng buong mundo. Yan po ang kahulugan. Ang Jesus na pinupunta mo dito, hindi po Jesus na sa bungiro. Kundi ang Jesus na tagapagligtas mo, kaya mo sinasamba at in-exalt mo siya. Malalim po yun, in-exalt po natin siya. Minsan alam niyo po ba, kailangan ma-prepare po natin ang heart po natin, ang ating buong pagkatao, dahil harap po tayo sa Diyos. Pwede tayong umawit. Kamusta ang ating puso? Baka puno na sama ng loob, galit, inanakit, pagiganti, di pagpapatawad. Exalt Him. Pwede ba yun? Kaya kailangan lahat po yan, bibig, puso, kaluluwa. Okay? Kaya dapat natin humingi talaga ng tawad bago tayo marap sa ating hari na mga hari. Okay, tuloy po natin. Save ourselves from sin and its consequences. Kaya kailangan po natin ang Panginoong Hesus. Bakit? Lahat po tayo kasi papuntang impyerno. Lahat po tayo ay candidate papuntang impyerno. Anong sinabi po ng Romans 3:23? Sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, walang nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Tandaan po natin, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kanyang pamantayan, sa kanyang kaluwalhatian. Ano sinabi ng Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat po ng tao ay dahil makasalanan po siya po ay pupunta po ng impyerno. Kaya dumating si Jesus to save us. Yan ang rason, yan ang dahilan kung bakit siya ipinanganak, kapatid ko. Okay? Dahil ang tao po, ang lahat ng tao ay papunta ng kapahamakan. Kaya po, binigyan po ng Diyos ng solusyon, kalagayan ng tao. No? Sino po yon? Si Jesus. Sinabi ko kanina, kailangan pong lahat ng tao ang si Jesus. Bata, matanda, mahirap, politiko, attorney, kasinggero, babaero, lalakiro, tumboy, bakla, walang ipin, walang buhok, kalbo, panot. At nalala ko, kapatid ko, kahit po yung tawag ito, yung kulang, ano ba yun? Kinapos ko siya. Diba? Hindi naman mungguloy. Hindi mungguloy. Kailangan nila yun. Kailangan na i-confess ko si Jesus, the Lord.
bata, matanda, walang ngipin, politiko, sikat, kickboxer, boksingero, presidente, maharlika. Lahat po, kailangan nila si Jesus. Salamat po. Akala nila, ang mga bakya lang ang nangailangan. Mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo. Lahat po yun. Kailangan nila si Jesus dahil lahat po ay nagkasala. Bilyonaryo ka man, presidente ka man, maharlika ka man, ano man posisyon mo, ikaw ay makasalanang tao. Kaya kailangan mo si Jesus. Lahat ay kailangan si Jesus. Kaya nga pinapangaral si Jesus. Okay? Lahat po, ang ating po mga mahal sa buhay. Dahil ang tagapagligtas ay sayo lang, isa lang. At yun ito pong diniklara po ng anghel kay Mary. Okay? Tuloy po natin. Kaya tanging si Jesus lang ang manunubos. Ano sinabi sa John chapter 1 verse 29? Narito ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino ang kordero na yon? Si Jesus. Narito ang kordero na nagalis. Okay? And then sumunod, ang sinumang nais pumasok sa langit, si Jesus ang daan. Ano sinabi sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by me. Sino gustong pumunta sa langit? Isama niyo mga mahal niyo sa buhay. Natin sa buhay, kapatid ko. Huwag po natin ngayaan. Hindi ako mapalagay, kapatid ko, na hindi sila makapakinig ng Word of God. At least makapakinig po sila para po sila magdesisyon, kapatid ko. Ikaw ngayon sigurado papuntang langit. Paano naman mga mahal mo sa buhay? Gusto mo pumunta ng langit, pero mga mahal natin sa buhay, pinababayaan po natin. Kasi po, hindi natin po ini-impose po ang ating pong authority. Kasi kung ano nilang gusto nila. May nakausap po ako kahapon, pinaluap ko, ay pinabayaan ko lang sila eh. Pero hindi po gano'n ang katwiran. Pabayaan mo lang palang anak mo na hindi naman magsimba. Pero ikaw gusto mo sa langit, gusto mo rin sila sa langit. Dahil kailangan po nila si Jesus, kailangan na makapakinig ng Word of God. Dahil yun po mag-change ng kanilang isipan at puso para sila mag-decide. Faith come by hearing the Word of God. Paano sila magkaroon ng pananampalataya kung hindi sila makinig ng Word of God? Kaya kailangan importante ang salita ng Diyos to edify, to encourage, and to comfort. Kaya ang tanging daan lang para papuntang langit si Jesus. Kaya nga po, kailangan po nila si Jesus. Kaya tayo po ay may tungkulin, jurisdiction po natin sila. Ang pinakamasaya po na magulang ng kanyang mga anak ay naglilingkod sa Diyos nito. Kahit lumisan sa daigdig nito, alam niya, tiyak, makikita sila doon sa langit. Okay? And then, ipinanganak si Jesus sa mundong ito upang maging handog bilang kabayaran sa kasalanan ng mga tao. Isang walang kasalanan ay nag-ako para sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Hindi po pwede ang isang makasalanan, isipon niya ang makasalanan din. Kaya si Jesus po ay sinless. Wala sang kasalanan. Wala sang pahid na kasalanan. Siya lamang ang may kakayanan para isipang tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya ang isang makasalanan, isang nag-ako ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya wala nang ibang savior, tanging sa iyo lang. Isinamba po natin kanina, sinasamba natin sa dakong ito. Kayang layunin kung bakit ka nandito, kapatid ko, bakit ka pumupunta, naliligo ka, ikaw po ay nagbihis at pumunta rito, hindi dahil kay Brian, hindi dahil kay Joey, hindi dahil kay Pastora, isa lang pong dahilan kung bakit ka narito, dahil kay Jesus, gusto mo siyang luwalatigin. Ikaw lang, parang wala eh, parang hintay mo lang. Hindi, sinasabi ko lang ito sa inyo dahil dapat maging malalim po sa heart po natin. Habang nakatayo po ako kanina niyan, inaawit ko yun. May dating po yun sa mapaluwa-luwa nga ako eh. Sino bang in-exalt ko nito? Sino bang nauwitan natin ito? Sino bang pinupunta natin ito? Sino bang sinasadya natin ito? Sa iyo lang, kapatid ko, ang isinilang sa sabsaban ng tagapagligtas ng ating kaluluwa. Palapan muna natin ang Panginoon. Ano pong sinabi po sa 2 Corinthians 5:21? Siya po'y walang kasalanan. Basahin po natin. Binabanggit po rito ng Biblia. 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tingnan niyo po yan.
Siya po ay walang kasalanan dahil inako niya ang ating kasalanan. Siya po'y napabilang na makasalanan at tayo naman ngayon ang napawalang sala. Naging matuwid tayo, kaya tayo po'y naging righteous because of Christ. Wow! Naging matuwid tayo sa harapan ng Ama, ng Diyos Ama, dahil ang kanyang bugtong na anak ang nag-ako, nag-proxy, inako niyang kasalanan ko. Kaya ako'y naging malinis sa harapan ng Diyos dahil kay Jesus. Yun ang sinabi ng Biblia. Kaya ka naging righteous nung nakipag-isa kay Kristo Jesus, bagamat wala sang kasalanan. Naging makasalanan ka dahil sa iyo, Edgar. Dahil ang kasalanan mo, ang dami mong kasalanan, kinuha ng isang walang kasalanan, kaya ikaw ngayon ang wala ng kasalanan, naging matuwid ka na sa harapan ng Ama. Kaya wala ng purgatorio, kapatid ko. Napupurgahin ka pa roon. Dahil mayroon na pong nagpurga. Okay? Tuloy po natin. Kaya hindi dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala. Dahil tayo po ginawa ng matuwid, dapat huwag tayo magpatuloy sa pagkakasala. Hindi po kinaglagay ka ng Christmas light at stars, sa parol, sa iyong bahay, you are saved. Maraming ngayon, nakita ko dun sa puro, kumukuti-kutita, may mga stars, may mga parol, may mga, Christmas light. Hindi po lahat naglagay at mayroon nun ay saved. Panglabas lang po yun. Mayroon naglagay nga sila, may Kristo kaya sa puso nila. Nireveal lang po sa akin yun kasi nakikita ko sa paligid. At hindi lahat na nag-celebrate po ng Christmas ay saved. Hindi lahat may parol. Hindi lahat na may Christmas light. Saved po sila, no. Hindi po panglabas. Hindi isang ritual. Kundi po isang relasyon sa Panginoon. Bakit ka naglagay po niyan? Bakit mo ginagawa yan? May personal ka bang relasyon sa Panginoon? Ang importante at titingnan ng Diyos, ang daming stars, 1,000 po ang ginastos. Talaga naman ang ganda. Ginawa pa ng tourist spot eh. Di ba marami niyan? Pero hindi naman saved ang gumawa nun at naggumastos nun dahil wala silang personal na relasyon kay Jesus. Ang tanging may personal ng relasyon ng kay Jesus, siya lang masasave. Okay? Hindi lahat na nagsiselebrate ng Christmas ay nakasentro kay Kristo. Saan nakasentro? Sa kanyang sarili. Pag Christmas party, inuman tayo. Mayroon pang immoral. Mayroon pang kalapit. Di ba, Joey? Wala tingin ni Joey. May kalapit pa, lasing na eh. May ganun-ganun pa na, Pero Christmas party yon. Kaya hindi lahat po nagsiselebrate ng Christmas party ay nasave. Kasi immoral na, lasing na, sky's the limit na. Hindi sa Christ-centered, kundi self-centered. Marami po niyan, kapatid ko. Ipinapahayag po natin yan po hindi para sila kutyain, kundi ito ang katotohanan na na-observe po natin. Hindi lahat na nag-celebrate po niyan ay tunay na nakasentro kay Jesus. Kaya minsan napupulaan po tayo, kasi minsan po hindi tayo nakasentro kay Jesus. Nakasentro sa hamon. Pag hindi nakatanggap ng regalo, tatampo-tampo. Ayaw na magsimba, hindi man lang nabigyan ng 5 piso, wala sa nakuhang gift doon. Biases man doon, iba may bigas, mayroong noodles, kami waray. Hindi napulot ng pangalan mo, wala dong number sa lalim ng upuan mo eh. Tapos tatampo-tampo ka, dahil di ba, kapatid ko hindi ganon. Okay? Ang pagpunta mo roon para kay Jesus, hindi po doon sa maiuwi mo. Salamat po kung ikaw ay natsambahan. Na ikaw ay hindi naman at napagbigyan. Okay? Pero ang pinakasentro po rito, bakit po natin ginagawa yun? Malapit na po yung Thanksgiving po ninyo. Kung hindi man kayo mabigyan, buti na, narinig ko kay Pastor, praise the Lord, Lord, ikaw ang lahat ng kapunuan at buhay. Okay? Kahit wala akong dala, magpupuri ako sa iyo. Amen? Maglilingkod, magpapatuloy ako. Bigas lang yon, itatai ko yun eh. Pag naluto na, kinain mo na. Okay? Kaya, hindi nabigyan po ng kalwalatian ng Diyos sa kanila pong ginagawa. Be aware, mayroong totoong Kristiyano at mayroong pong hindi totoo. Mayroong pong totoong Kristiyano at hindi totoo. Pangalawa po ay the meaning of Emmanuel. Bakit sinama itong si Emmanuel? Okay? Ang meaning po ng pangalang Emmanuel, God is with us. Verse 23. Ang una po nating lesson outline, the meaning of Jesus. Pangalawa po ay the meaning of Emmanuel. Sabi dun sa verse 23, maglilihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki.
at tatawagin itong Emmanuel. Ang kalugan ito'y kasama natin ang Diyos. God is with us. Ang revelation po sa akin, kapatid ko, hindi ka lamang sinave ni Jesus, o save ka na, bahala ka sa buhay mo, iiwan na kita, babalik na ako sa langit. Dahil sinave naman kita, tinubos na kita, bahala ka na dito sa laban mo sa mundo. Hindi po ganon. Hindi nyo pa alam, napakaganda. Hindi ka lang niya sinave, kundi nanirahan pa siya. Dahil susuportahan ka niya. Dahil, huwag ka mabalas, suportahan ka ta. Si Jesus, hindi ka lang niya niligtas. Hindi ka niya tinubos, hindi niya lang inalay ang kanyang buhay, kundi siya po'y si Emmanuel. God is with us. Nanirahan po siya sa atin dahil tayo po'y kanyang susuportahan. Tutulungan niya po tayo. Dahil marami pa tayong hamon na kakarapin sa mundong ito. Alam natin, hindi natin kaya kung wala po ang kanyang tulong. Kaya hindi ka lang sinabi, sinave na kita, bahala ka na sa buhay mo, bahala ka na maglakbay dito. Iiwan na kita, dahil at least sinave kita. Pero hindi ganoon, kapatid ko. Hindi lamang sa si Jesus as a Savior, but siya pa si Emmanuel. At ang Emmanuel na yun, God is with us. Babasahin ko po rito, ano? Kaya amazing po maging Kristiyano. Hindi lang tayo tinubos ni Jesus, hindi doon nagtatapos pagkos ginawa niyang tirahan ng ating katawan. Ito po ang mystery, kapatid ko, at hindi alam ng mga Gentiles, na si Jesus nakatira po sa atin. Hindi nila alam po yun. Ito po yung mystery. Hamakin mo, hindi ka lang niya niligtas, kundi tumira pa siya sa iyong pagkatao, sa iyong buhay. The divine nature. Okay? Jesus says, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan. Bakit? Pag-aari niya tayo. Hindi ka lang niya tinupos, kundi itinuri ka niyang anak at pag-aari. Kayo, di ba may mga anak? Di ba pag-aari niyo yan? Pag sinabi ng kapitbahay, pango ng ilong mo, di ba nakipaglaban pa kayo? Gusto nyo makipagpatayan? Pag-aari nyo yun eh. Kahit pangong ilong, ayaw mo nyo aminin eh. Hindi, maganda yan. Hindi yung pango. Na ano lang, dumipilas lang. Kasi pag-aari ka niya eh. Hindi ka niya tinubos ka niya, pag-aari ka niya, susuportahan ka niya, tutulungan ka niya, ipaglalaban ka niya, ipagtatanggol ka niya. Kaya God is with us. Yan si Emmanuel. Nakatira po sa atin siya. Okay? Bakit? Ipagtatanggol ka niya, pagagalingin ka niya, susuportahan ka niya, tutulungan ka niya magtagumpay. Alam niyo po bakit tayo nananatili dito? Bakit tayo nananatili? Bakit tayo nagtatagumpay? Dahil sa tulong ni Emmanuel, sa tulong ni Jesus. Dahil mahina po tayo, marupok po tayo. Si Joey nga, 5 nakikita niyan eh. Buti na lang, nakita pa rin niya si Jesus eh. Sinakwento lang nila sa akin yun eh. Lahat po tayo may kahinaan at kawarupukan. Kaya lang salamat, may nakatira. Susuportahan kita, tutulungan kita, ipagtatanggol kita, pagkakalingin kita. Bibigyan kita ng tagumpay para magtagumpay ka at makarating ka sa langit. Yan si Emmanuel, kapatid ko. Kaya lang minsan, no? Hindi ka lang niya niligtas at iniwan. Hindi kita iiwan, ipababayaan. Ito pa yon, no? Kaya nga, naantili siya. Di ba, marami tayong pinagdadaanan? Pagsubok, struggle, problem. Dami natin pinagdaanan emotionally. Dahil na-inlove po tayo. Gusto na natin umayaw, umiyak ka, nagpupwislo ka, ayaw ko na. Hindi niya na ako mahal, hindi niya ako chinat. Pero bakit ka na nanatili, kapatid ko? Si Joey, nakabalik po yan kasi ewan ko, nag-drug addict yan doon sa Maynila eh. Natulog daw yan sa pedicab eh. Yung nakapanumbalik ko, ayun, nagigitara. Kaya yung ginagawa niya, umawit, hindi ko kaya yun eh. Okay? Sa biyaya po ng Diyos yun, kaya huwag po tayo magmalaki. Si Emmanuel po ang gumagawa ng lahat ng bagay kung bakit tayo nakapanatili. Tanong ko si Brian, di ba sa na-inlove? Ako ba hindi na-inlove? Di ba ako tumitingin sa maganda? Lahat po tayo nadudupilas at nadadapa. Pero ibinabangon po tayo ni Emmanuel. Si God is with us. Nandito po siya, kapatid ko. Yan ang katotohanan. Dapat makita po natin at maintindihan kung anong ginagawa niya sa ating buhay. Minsan nagmamalaki pa po tayo. Pero hindi natin alam may gumagawa at may nagtatrabaho sa ating pagkatao. Yan po ang Diyos. Hindi lamang tayo niligtas, kundi siya po si Emmanuel. God is with us. Okay? Kaya po tayo nakakatayo pa rin.
Meron kang kasama araw-araw. Sino yon? Sino kasama natin? Anong pangalan niya? Emmanuel. Hindi si Emmanuel Pacquiao, ha? Pacman Pacquiao naman yon. Gamit ng pangalan na yon. Pero ang Emmanuel po nito, ito po ang God is with us. Okay? And then, ano pong sinabi sa Romans 8:31? O ang Diyos kasama po natin, sinalaban sa akin. Pagkasama natin ng Diyos, binibigyan niya tayo ng tagumpay. Bakit pa ako nakapanatili? Sa palagay nyo? Dahil gana sa akin sarili? Dahil sa kagustuhan ko lang? No. Hindi nyo rin ako kilala. Pero kilala ako ng Diyos. Hindi ko rin kayo kilala. Pero kilala kayo ng Diyos. Bakit nandito kayo ngayon at nakaupo kayo at nakapagpatuloy kayo at ilang taon na po tayo sa paglilingkod, ito po'y grasya ng Diyos dahil may nakatira po sa atin. May nangunguna po sa atin. Okay? Ano pang sinabi po? Mayroon pong awit po. Ang awit na yun ay tayo'y hindi nagagapi. Gusto nyo awitin natin yun? Alam niyo, Joey yun eh. Hindi ako magagapi kahit 5 sila. Meron ako kasama si Manuel. Di ba may awit hindi nagagapi? Ba't hindi ka nagagapi? Dahil ikaw ba'y malakas? No. Baka uminom ka ng cobra kaya malakas ka. Ay pag nawala ng cobra, wala na, mahina ka na noon. Kahit pagkasama mo lagi si Emmanuel, lagi kang malakas. Ang ibig sabihin, nagtatagumpay tayo dahil sa Kanya. Kaya papurihan po natin siya, panapan po natin ng Panginoon. Okay? Kaya ang awit ay hindi nagagapi. Ano po sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4? Be partaker of the divine nature. Partaker po siya. Kaya nakatira po siya, nagpartake po siya sa atin. Basahin ko po ito, ha? Huwag kayong maiinip dahil tatapusin ko po ito. At mayroon pa tayong communion. Okay? Na kung saan ay pinangungunahan ko na kayo. Sabi po sa 1 Peter, o 2 Peter chapter 1 verse 4, basahin ko siya. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako. Sino pong pangako na yon? Ano pong pangako na yon? Upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Kaya po ang kanya pong partaker po tayo kasi nakatira po siya, the divine nature, the divine life, the substance. Ibig sabihin si Jesus nakatira po sa atin. Ngayon, kaya ano pong pangako na yun? The Holy Spirit. Ano pinakamalagang pangako niya? Huwag kayong mag-alala. Pagbalik ko doon, may pangako ang tatay sa inyo, ang aking Ama. Ito yung Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, ano po sinabi po sa 1 Corinthians 6:19? Hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng Diyos at hindi nyo na pag-aari yan? Sa totoo naman, kung expand ko po yan, hindi talagang pag-aari dahil tinubos na tayo. Hindi nyo ba alam na hindi nyo na pag-aari yan? Pag-aari na ng Diyos yan? O ibig sabihin, ang katawan ninyo ay templo na ng Diyos, nakatira siya doon, nakatira si Emmanuel, tutulungan niya kayo, palalakasin niya kayo, bibigyan niya ng tagumpay, kahit nanghihina ka, katulad ng agila at katulad ng kabataan. Pagod na ako, ayaw ko na maglingkod. Huwag mong sabihin niyan, Joey, sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng lakas, katulad ng kabataan, bigyan mo ako ng lakas doon ng agila, magigitara ako at magbubuhat ako ng pulpito. Amen? Ay, pagod na ako, gutom na ako. Kaya minsan ganun tayo, nakantay sa sarili natin. Kaya ang pangako ng Diyos, the Holy Spirit, dahil templo niya po ito. Okay? Tuloy po natin. Kaya speak like Jesus, speak like Jesus, magsalita katulad ni Jesus. Para po maluwalhati po siya, isa pa po kapatid ko, act like Jesus. Dahil nakatira na po sa atin, huwag ka nakatira na, wala kang iya, imos ka, ganito ka. Kapatid ko, speak like Jesus. Nagsalita ba ng imos si Jesus? Wala kang iya, tarantado ka. Nakatira sa Holy Spirit, speak like Jesus, act like Jesus. Isa nakalimutan natin yun eh. Act like Edgar. Ugali, attitude. May binubuha ko ngayon na topic ay Mary's virtue. Ang virtue ni Mary. Okay? Act like Jesus. Ang kaisipan dapat ni Jesus nga sa atin. Kahit pangit ang pangyayari, speak like Jesus, act like Jesus. Kahit pangit po pangyayari, dapat magsalita po tayo katulad ni Jesus at umaksyon tayo tulad ni Jesus. Ano sinabi sa 1 Corinthians 6:20? Basahin ko po ito. Inamadali ko lang po siya, pero intindihin po ninyo. Okay? 1 Corinthians 6 chapter 6 verse 20. Kasi sinabi niya,
sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Okay? Gamitin na natin ang ating buhay para maparangalan siya. Kaya kanina inawit po natin yon. Baka mamaya po may ginawa tayo hindi maganda. Lalo na po maya sa ating communion. Bago po tayo mag-communion, hingin niyo po ng tawad po kung anumang kasalanan na gawa po natin. Dahil ito po'y sagrado. Magpapartik po tayo ng kanyang body, ng katawan ni Jesus. Kakainin natin yon. Magpapartik po tayo. Dapat maging karapat-dapat po tayo. Kahingin po natin ang tawad kung dapat natin, kung mayroon po tayong dapat hingin ng tawad. Okay? Para hindi siya magiging curse, hindi maging blessing po siya. Tuloy ko po mga kapatid ko, ay napaparangalan ng Diyos through our action and speak. Alam niyo po ba, pag may binulong ka, may binulong ka sa kanya, alam mo, ang pangit nun. Narinig ni Manuel yun. Ang pangit ng pinamong suot niya, kaya kahit bulong yan, narinig ni Manuel kasi nakatira si Manuel. Sabi ni Joey, ang tao kaya ngayon? Parang tagilid maglakad, parang mongguloid. Huwag ka magsalita ng gano'n, narinig ni Manuel yun. Speak like Jesus, act like Jesus. Kaya nga nabibitin mo natin, ikaw ay magmamartes, narinig ka ni Emmanuel na nakatira si Emmanuel. Alam niyo po, namimigati si Emmanuel, namimigati ang Holy Spirit. Alam niyo po ba, magsalita lang po tayo ng pangit at hindi po tama, namimigati siya. Dahil templo niya po ito at nakatira po siya rito. Hindi kanya lang iniligtas, kundi lininis kanya. Gusto kanyang maging banal, gusto kanyang maging dalisay ang buhay mo. Tayo po'y nasiperate na sa mundong ito. Yes, taga-mundo po. Dito pa tayo sa mundo, but hindi na tayo taga-mundo. Ang taga-mundo, sayo ng sayaw. Sayaw tayo. Dahil kasi party-party. Ganun pa. Ha? Hindi po ganun, kapatid ko. Kasi may tanduay pa. Kaya nga, iwalay na po tayo sa mundo. Kasi nakatira na po si Emmanuel. Tinupos ka na, kakaiba ka na, taga-langit ka na. Kaya nagsasalita ka patungkol sa langit. Ang lingguhay mo makalangit. Iwasan natin po. Okay? Ngayon, nakikita at nalalaman ng Diyos ang lahat. Dito po tayo sa pangatlo pong lesson outline. They worship the King and give offering. Alam niyo po ba? Magi looking for the King. Sa Biblia, ang kapanakan ni Jesus, tatlo po ang pinakita po rito. Ang nag-worship, ang nagsamba po ay Magi, mga wise men. At sumunod po ang angel at ang mga pastol. Tingnan niyo po yan. Walang ipinanganak sa mundong ito na ganun po na pangyayari. Si Jesus lamang ang pinanganak sa mundong ito. Ang ibig sabihin nito, ang mga Magi po ito, mataas ang posisyon nila, mayayaman po sila, at sila po'y sumamba. Mayaman, bata, lahat ng tao dapat, pastol ka man, mahirap ka man, wala ka namang pinag-aralan. Lahat dapat ay magpatirapat, sumamba sa Diyos. Even po ang living, spirit being, ang mga anghel ay bumaba. Dati kasi, budyong, tutututut, dahil doon sila sa langit, nung pinanganak ang Creator, bumaba sila, doon sila sinamba po nila sa baba, dahil dumating na sa baba po ang tagapagligtas. Bumaba po sila ng hukbo. Basahin po natin. Okay? Ito pong wise men, the worship by the wise men. Verse 11 ng Matthew. Ulitan po natin para po maintindihan po natin. Ano sinabi? Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Ngayon, ito naman po yung sa nag-worship po mga shepherds. Luke chapter 2 verse 20. Tingnan po natin si Luke, Gospel of Luke. Chapter 2, verse 20. Sabi ko, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang katagalan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng sila, nagpupuri po sila. Pastol, mga wise men, and then ang anghel. Ang anghel po ay Luke chapter 13 and 14. Sabi po rito sa 13, biglang lumitaw kasama ang anghel ng isang malaking hukbo. Multitude po yun. Hindi natin alam kung gaano karami yun. Thousands of millions na mga anghel, bumaba sila. Itong sinabi nila. Okay? At sa lupa ay
Isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan, sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Tingnan niyo po, pinatutunayan ang dumating po ay espesyal na tao or hindi siya ordinary. Siya po'y hari ng mga hari. Kaya po, tayo po'y narito para sumamba po sa Kanya. Huwag niyo po yung i-minus po. Dapat pahalagan niyo ang pagsamba. Ibigay niyo ang inyong palakpak at kasayaw, kapatid ko. Bigay niyo po ang awit po ng dahil sinasamba natin ang ating Savior, ang ating manunubos, ang ating hari, at ang Diyos na may dikha ng langit at ng lupa. Okay? Tuloy po natin. Sabi po rito, Magi looking for the king. The purpose while looking for the king. Verse 2, and have come to worship him. The verse 2 po yun ng Matthew. Anong sinadya po, anong sadya nila? Bakit pumunta sila, naglakbay sila? Ngayon, tanong, anong sadya nyo rito? Dahil makita ang magandang si Sir Mian, magandang mag-lead, diba? Sino sinasadya? Ikaw, Brian, sinasadya ba ito? For the future? Yes, amen? Okay? Ano ang sadya nila? Sinong hinahanap nila? Bakit ka nandito ngayon? Bakit ako nandito ngayon? Tandaan po natin sinong sinasadya natin sa dakong ito. Ang sadya po natin ang hari ng mga hari para po sa isang bahay. Para itaas po siya, dakilain po siya. Amen? Dahil ang katotohanan po lahat ng mayroon tayo, sa Kanya po yan. Medyo palawakin ko na ng kaunti. Di pang sikat ng araw, sino may gawa? Ang tubig, sino pong may gawa? At sino pong may bigay ng hangin? At ang damit mo saan galing? Sa kahoy. Ang lahat ng ito, kapatid ko, sa lupa po galing pong bakal. Lahat po na raw materials, ang Diyos po ang may gawa. Kaya karapat-dapat lang po siyang sambahin. Ang Diyos nito. Anong mayroon ka ngayon, ibinang buhay mo? May asawa kang gwapo at maganda, mayroon kang kambalo, sino man yan, kapatid ko, magandang trabaho, ang lahat po niyan ay galing sa Diyos. Kaya nandito po tayo, ang dahilan po, ang purpose noon, tayo po'y sumasamba sa Kanya, nagpupuri sa Kanya. Yun ang pinuntahan natin dito. Walang ibang dahilan. Kahit bumagyo siya, umulan siya. Alam niyo po kung gaano kalayo ang nilakbay po nila. Okay, mamaya po yan. Gaano kalayo po nilakbay nila, no? Sabi po rito, worship God because He is perfect and almighty creator of the universe. Perfect siya, creator po siya. Siya po ang Diyos. Alam niyo po kung gaano kalayo po ang kanilang nilakbay, galing po sila sa Parthia. Ito po'y sako po ng Babylonia, ng Babylon. At sila po'y naglakbay sa Israel. 1,000 of miles po. Nag-imports po sila. Ano sinakyan nila? Aeroplano? Scooter? Hindi. Camel or asno. Ilang araw po sila naglakbay. Risky pa po yun. Kasi maraming barbaric, maraming po mga tulisan. Ay sa barko nga kahit nasa barko, may mga, di ba? Mga kapwa natin Pilipino ngayon, hindi ko alam, di pa yata pinakawalan Dahil marami po mga barbaric, kapatid ko. Delikado po yun. Malayo pa, mainit, maraming maulan, mahamog, o pagtulog nila, timpani. Hindi issue yun. Basta issue, gusto namin makita ang hari. Gusto namin sambahin ng hari nito na pinanganak sa Jerusalem. Dahil po, pinakita ng Islam. Ay ikaw, lapit-lapit lang, hindi ka na makapunta. Wala mo lang scooter, walang gasolina. Hindi tricycle. Sa totoo lang, ang layo po nila. Anong dahilan? Ang dahilan po, dahil pinanganak ang hari. Pinanganak ang Savior. Dapat natin maintindihan po ito, kapatid ko. Sinabi ko nga, ang Sabbath rest, walang negotiation po yan. Para sa Kanya yan. Okay? Kaya po, yun po ang dahilan. Sila po yung sumamba, nila. Number 2, B. Worship belong only to God. Ang pagsamba po ay kay Kristo lang, sa Diyos lang. Babasahin ko sa verse 11. Sa verse 11 ng Matthew. Sabi rito, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Sino pong bata na yon? Si Jesus, si Emmanuel. Isa lang naman po yun Sino sinamba niya? Si Maria? Si Jose? O mga tao doon? Sinabi ng Biblia, nung nakita nila, nagpatira pa sila, sinamba nilang bata dahil yung bata po, yun ang anak na, yun po ang hari ng mga hari. Wala po ibang sambahin. Hindi yung girlfriend mo, hindi asawa mo, sino pa man, kapatid ko. Ang sasambahin lang po natin si Kristo.
Dahil naintindihan ito po ng mga wise men, kaya nagpatira pa sila, hindi kay Maria, hindi kay Jose, at sa mga tao doon. Isa lang ang sinamba nila, yung bata kapatid ko. Kaya ang pagsamba po, para lang sa Diyos. Hindi sa pangalilika ng Diyos. Dahil isa lang ang naglikha, tagapaglikha lang dapat ang sambay. Dahil si Jesus po ay tagapaglikha, yun ang sinamba nila, yun ang hinanap nila. Sabi ko kanina, walang issue kung gaano man ito kalayo. Ano man sinakyan nila, risky man. Hindi po issue yun. At gusto nilang makita at masamba po ang batang ito na si Jesus at sayo lang dapat sinasamba natin si Kristo. Parapan po natin ng ating Panginoon. And then, pangatlo kapatid ko, dito na po tayo sa last nito pangatlo. The three Magi, three po nakalagay dito, recognized King of the Jew as heavenly King. Sabi rito, the three Magi recognized King of the Jew as heavenly King, not earthly King. Nire-recognize nila, kinikilala nila, nito pong pinanganak na Hudyo nito ay heavenly King, not earthly King. Kaya ang sinasamba natin, heavenly King. Okay? And then, they give this expensive gift of the King. Ano po yon? Nabigay ng ginto, ng myrrh at saka yung oil na yun, ano? Tatlo po yung kanilang binigay, myrrh, tsaka ano pong sayo na yun. Alam niyo po, ang handog po, nakaloob nila, may purpose po yon. Lahat po, ang ating pong handog, may purpose po yan. Ang ating binibigay, may layunin po yan. Anong purpose? Yung binigay po nila, yung ginto po, hindi yung titoy. Sige nga, kung kinikilala mo siyang hari, bibigyan mo siya ng titoy lang, parang malamais lang na ginto. O itong gift ko sa iyo. Kapalagay nyo. Marami po yon, malaki po yon. Ipininta po nila yon nila Maria at Joseph, yun ang ginamit na papuntang Egypt. Buti na lang doon sa Egypt, hindi sila kakain, hindi sila magre-rental. Alam natin hindi sila mayaman. Dahil ang handugan nila, bato-bato lang. Pero yung handog na yon, ipininta po nila yon para po yun mag-sustain sa kanila. Hindi natin alam kung ilang araw sila doon, ilang buwan po sila sa Egypt, hindi man pwede libre sila doon. Magre-rent sila doon, kailangan nila doon magandang bahay, pagkain nila araw-araw, kaya yung panghandog na yon, may purpose po yon para po gamitin po nila. Even po sa ministry ng ating Panginoon. Kaya lahat ng binibigay po natin dito, may purpose po yan. Parang layunin po niyan ay maganap. Pag hindi ka nagbigay, kapatid ko, hindi ka, ibig sabihin ang purpose noon, ng buhay mo, kulang. Okay? Kaya pong pagbibigay, importante yan. May purpose lagi yan. Kaya may tithes and offering. Okay? And then, nagamit nila yon sa pag-stay nila sa Egypt. Malinaw ba? Okay? Bakit tayo nagbibigay para maganap ang purpose niyan? At yan ay napakalaga. At lagi po, every Sunday po rito, pinapaliwanag po yan. Kasi po itong dalawa ang ginawa po ng Magi. Dalawang ginawa nila, sumamba sila sa Diyos. Sinamba nila yung bata, yung King, the heavenly King na si Jesus. Pangalawa lang ginawa, sila po ay naghandog ng ginto, ng mira. No, tatlo po yun, at mahalaga po yun, at may purpose po yun. Bakit tayo nagbibigay? Number one, lahat ng bagay mula sa Kanya. Lahat ng bagay, kaya binabalik natin sa Diyos yun, dahil kinikilala natin ang lahat ng bagay mula sa Diyos. And then pangalawa, pagpapatunay na mahal natin siya. Mahal niyo ba ang Diyos? Ang pagbibigay po natin, ito po yung pagpapatunay. Ako nga gusto kong exercise, kapatid ko, gusto kong unti-unti nyo. Personal po ito, ha? Sabi nga ni Streba sa akin, hindi ka naman may hawak ng pira mo eh. Sabi ko kasi, dati, kapag may 1,000 po ako, ang aking tithes, magkano yun? 100. Tinatapatan ko yun ng 100, 200 na. Ngayon, gusto ko sa unti-unti ng kalahati. Binigyan ako ng 1,000,000, gusto ko ang kalahati, ibigay ko. Okay? Ano lang po yan, kapatid ko, hindi ko pa yung pangako. Kaya minsan, pag mahal mo ang Diyos, at nananampalataya ka sa Diyos, minsan nga mahal na mahal natin sarili natin eh. Wala akong pang Lord Pastor eh. Wala akong pang Crispy King eh. Hindi natin minsan yung unang Diyos eh. Kaya, una, lahat ng bagay mula sa Kanya, mula sa Kanya naman yun eh. Okay? Pagpapatunay na mahal natin siya. Pangalawa, the way to open the heaven. Magpupukas pong langit, totoo po yan, sinabi niya yun eh. And then, pangatlo po, in your giving is your protection.
Ang protection niyo po na doon. Ang tatlo po, ang madyay nito, na naginip po, sinapis ng Diyos sa kanila. Huwag na kayong tumuloy doon kay Herodes. Pakunwari yun. Kunwari lang sasambahin yung bata, pero hindi totoo yun. Naligalit ngayon eh. Kaya po, i-guide ka ng Diyos. Alam niyo po, ginaid po sila. Dahil alam ng Diyos ang puso nila na hinahanap nilang hari. Alam ng Diyos kung sino hinahanap ni Brian. O hari ba? Si Cristo ba? O si Christy? Alam niya yun. Di ba, Joey? No? Alam ng Diyos kung sino ating hinahanap. Nahanap po nila ang hari. Kaya sila po ay hinabisuan. Huwag na kayong bumalik kay Herodes. Nandun ang protection ng Diyos. Sila po yung nakabalik. Sabi, mag-iba kayo ng daan. Nandun ang guidance po ng Panginoon. And then, in your giving is your blessing. In your giving is a defeated of Satan. Ang pagbibigay po ay may blessing. At ang pagbibigay mo, katalunan ng demonyo. Bakit katalunan niya? Kasi marami kang kaluluwa pong maliligtas. Okay? Maraming maliligtas na mga kaluluwa. Kaya nga mga kapatid ko, pag walang giving, ano mangyayari? Hindi makafunction ang kingdom. Kaya lahat po dito sa lupa, kailangan ng pera. Okay? Ito pong, komportable kayo, dahil may electric pan eh. Tatay Diyos, sunod na linggo, tagalin lahat ito, walang ilaw, dahil sila nagbibigay. Kapalagay nyo, babalik pa kayo dito? Diyan po napupunta yan. Kaya ganun yan ka-importante, may purpose pong lahat niyan. Kaya komportable kayo, dahil may electric pan, no? Lahat pong bagay po na yung kapatid ko, may purpose po yan. Ay kung madilim kayo dito, okay? Binabayaran namin sa church doon, 1,000, isa may 1,000. Kasi ginagamit ko na sound system. Ngayon, medyo tumagal ako, medyo mahal po ito. Bayad. Napahaba, di ba, Ryan? Okay? And then, ang iyong pagbibigay ay parangal sa Diyos. Matandaan nyo yung text po ni si Brother JC. Matandaan yung text ni Brother JC? Sino nakatanda? Bibigyan ko ng 1 million. Papawiin ko na lang. Ngayon, tumas na kawali. Zero lang sa sarili. Ano sinabi po doon sa Kawikaan, Proverbs chapter 3 verse 11? Ang inyo pong kayamanan ay magbigay karangalan sa Diyos. Ibig sabihin ng pagbibigay po natin ay pagpaparangal sa Diyos. Karangalan sa Diyos. Okay, praise the Lord. Palakpan mo natin ating Panginoon. Hallelujah. At ito po ang ating pinaka-conclusion. Recap of the 3 points. Ano po yon? The meaning of Jesus. Natandaan nyo yun? Ito na lang tandaan nyo. Yung recap nito of the 3 points. Mahalaga po ito. The meaning of Jesus. The meaning of Emmanuel. God. The meaning of Jesus, the Lord saves. The meaning of Emmanuel, God is with us. And the third po na key points po natin, they worship the King and give offering. Yun po yun ang ating napag-aralan. Okay, magsitayo po tayo. Hallelujah. Ayaw niyo po yata eh. Pilit po natin ang ating mga mata. Praise the Lord. Glory. Prepare po natin ang ating sarili para po sa ating pong communion